Sa dako naman ng Isabela, ipinagbabawal na sa probinsya ang pagliligo, pangingisda at paglalayag sa mga karagatan at ilog bilang paghahanda sa paparating na Bagyong Paulo. Si Mary Joy Javier ng PIA Cagayan Valley sa sentro ng balita. Naghahanda na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Isabela para sa posibleng pagtama ng Bagyong Paulo sa lalawigan. Bagamat nasa ilalim pa lamang ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at tirik pa ang araw sa lalawigan, inihahanda na ng mga lokal na pamahalaan ang lahat ng mga posibleng kakailanganin sa magiging epekto ng bagyo. Nagpatupad na ang mga lokal na opisyal ng mga safety protocols gaya ng no swimming, no fishing at no sailing sa mga karagatan at ilog. Ipinatupad na rin ang liquor ban sa ilang bahagi ng probinsya upang mapanatili ang kaayusan lalo na kung lumala ang panahon. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting kahapon, sinabi ni Ago Feril mula sa DNR-MGB Region 2 na mayroong 12 munisipalidad ang kabilang sa listahan ng mga highly susceptible areas na binubuo ng humigit kumulang 145 barangay mula sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela. Samantala, sa monitoring ng dam, iisa pa lamang ang nakabukas na gate na may inilalabas na tubig na nasa 74.10 cubic meters per second. Naka-blue alert na rin ang lahat ng lalawigan sa rehiyon maliban sa Batanes bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Bagamat nananatiling maayos ang panahon ngayon, tinitiyak ng PDRRMC Isabela na sila ay nakahanda at nakaantabay at regular na nagbibigay ng abiso sa publiko upang sila ay maging handa at maalam sa lagay ng panahon. Mula sa Cagayan Valley para sa Integrated State Media, Mary Joy Javier ng Philippine Information Agency.